In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Father, Lord, I thank you for the anointing of the Holy Spirit. I thank you, Lord, for the strength that you have given to me so I can bring these beautiful and encouragement words to all of your people. Oh God, give me grace today. Give us all grace today, Lord, so we can hear into the instrument of our hearts what are you trying to speak to all of your people at this hour. Oh Lord, I'm so afraid that I can mix my words to your holy words. Please, lead me, Lord. Bring the truth in your words tonight. I am nothing, Lord. I have nothing to prove to you. Again, I surrender everything I am, and all that I have, and all that I know, into your hands. Oh Lord, glorify your name today, and I ask it in the mighty and unmatchable name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Banal na aklat. Our Holy Gospel of Jesus Christ, according to St. Matthew, chapter 5, verses 43 to 48. Sa aklat po ni San Mateo, chapter 5, verses 43 to 48. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your brothers, what are you doing more than others? Do not even pagans do that. Be perfect. Therefore, as your heavenly Father is perfect. The words of the Lord. Praise be to God. Purihin ang Panginoon. Muli po, isang maganda at kapagpalang gabi po muli sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Yahweh El Shaddai. At ako po'y lubos na nagpapasalamat at natutuwa at tayo muli ay nagkaroon ng pagkakataon magsalo-salo sa kanilang salita, pag-ibig at pagmamahal ng ating dakilang Panginoon, Yahweh El Shaddai. Mga kapatid, kayong lahat po ay pinagpala sa inyong puspusang pagpunta rito ngayong gabi nito. Umasa po kayo na ang tunay na pagpapala ay mababa sa inyo. Basta umasa po kayo, ilagay po ninyo sa inyong mga puso, buhay ang Diyos. Sinabi niya, ako ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hindi po siya magbabago sa atin at tandaan po ninyo ang pagpapalang ibibigay niya, hindi po siya sumisira sa kanyang mga pangako. Salamat sa Diyos at maaaring na po lahat. Buksan po ninyo ang mga banal na aklat at kung na po ninyo isasara sa ating gospel na yung gabi. Matthew chapter 5 verses 43 to 48. Ako po ay labis na natutuwa at nagagalak at ang topic pong ito ay napunta sa akin. Talagang ito po ay hindi lang po para sa akin, ngunit tayong lahat po ay uuwi na may pagpapala sa ating mga puso at tayo po ay uuwi na wala nang mga kaaway, wala nang sama ng loob sa kahit na kanino man. Yun po ay isang napakagandang balita para po sa ating lahat, mga kapatid. Ngunit bago po tayo magsimula, maaari po nating seryoso ipanalangin ang ating mga sarili sa ating dakilang Panginoong Yahweh El Shaddai, sa ating dakilang manunubos, Panginoong Jesucristo Diyos, na naway hipuin niya ngayong mga oras na ito ang ating mga puso sa kanyang salita. Bigyan niya ng puwang sa ating puso, buksan niya ang ating isipan at ang ating damdamin upang maunawaan natin at mailagay natin at mamahay sa ating mga puso ang kanyang mga salita ngayong gabing ito.
Mga kapatid, ang mabuting balita po natin ngayong gabi ay hindi lang po ito mahirap unawain at mahirap intindihin. Ito po ay mahirap ding gawin. Kung hindi po tayo hihingi ng sapat na lakas na nanggagaling sa ating Amang nasa langit, ito po ay kahit po anong gawin natin, hindi po tayo magtatagumpay. Kaya inuna ko po na hingin ninyo ang pagpapala ng ating dakilang Panginoong Jesucristo upang hipuin niya ang ating mga puso ngayong oras na ito upang maunawaan natin ang kanyang salita. Ang gospel po natin ngayon ay sinasabi niya ng ating dakilang Panginoong Jesucristo Diyos nung siya po ay narito sa lupa at minsan nakasama natin siya. Ang sabi niya noon ay sinasabi sa inyo na mahalin ninyo ang inyong kapwa na tulad ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili. Ngunit ngayon, ang sasabihin ko naman sa inyo, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipagdasal ninyo ang mga humahatol sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga taong nagagalit at napupuot sa inyo at gawan nyo ng matuwid ang mga taong hindi gumagawa ng matuwid para sa inyo. Sapagkat ang ating Amang nasa langit, pinasikat niya ang araw, hindi lamang po para sa mga mabubuti. Sumisikat din po ang araw para sa mga masasama. Pinapatak niya ang ulan, hindi lamang po para sa mga matuwid. Pumapatak din po ang ulan para sa mga matuwid. Mga kapatid, ang sabi pa niya, kung ang iibigin niyo lamang ay ang mga taong nagmamalasakit, nagmamahal at umiibig sa inyo, ano kayang pagpapala ang tatanggapin ninyo mula sa inyong Amang nasa langit? Hindi ba katulad din kayo ng mga maniningil ng buwis? Hindi ba katulad din kayo ng mga pagano na walang Diyos? Mga kapatid, yun po ang ating mabuting balita. At sinabi niya, mahalin mo ang iyong kaaway at ipanalangin mo ang mga taong pumahatol sa inyo. Para sa akin po, hindi dapat mahalin ang kaaway. Pero ito po ay paunang salita. Ang kaaway po ay maaaring gumawa ng hindi mabuti sa inyo kahit anong oras. At diyan po natin naririnig yung mga salitang isang bala ka lang. O kaya bukas hindi ka nasisikatan ng araw. O ako, ang uhusga. Hindi po ba madalas natin marinig yan kapag may nag-aaway? Ay, pananalangin pa natin ngayon ng mga taong nagagalit sa atin. Pagkatapos, pagpapalain natin ang mga taong hindi gumagawa ng matwid sa atin. Mga kapatid, sa pagkakaalam ko po, ito po ay napakahirap gawin. Yun po ay sa pagkakaalam ko noon. Pero ngayon, naramdaman ko na tunay na hindi po ng ating Panginoong Jesucristo Diyos ang aking puso sa kalwalhatian at sa pagmamahal sa kapwa, maging sa aking mga kaaway, natuto po akong tumingin at magmahal, magpatawad, at inibig ko rin po ang mga taong hindi nagkakagusto sa akin at pinagpala ko at ginawa ko ng mabuti ang mga taong mga hindi nakagawa ng mabuti sa akin. Maaaring sabihin ninyo na hypocrite yung nagsasalita sa harap, pero yan po ay ipaparamdam din sa inyo ng ating dakilang Panginoong Jesucristo sapagkat ito po ay nasa kanyang banal na salita. Kaya mga kapatid, kung noon yun ang mga sinasabi natin kapag tayo nagagalit, ngayon po ang sinasabi ko lamang, kayong lahat po ay may karapatang magbago at magmahal sa inyong mga kaaway at unawain ninyo ang mga maling ginagawa nila sa inyo. Kaya may pagmamalaki ko lang po sapagkat ako ay naramdaman kong hindi po ako ng ating dakilang Panginoong Jesucristo Diyos. Hindi na po lumalabas sa bibig ko ang mga masamang salitang iyon at isa lang po ang tanging lumalabas sa aking bibig sa mga oras na ito, kundi ang purihin ng Diyos